Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa inyo mga kababayan kung nasaan man kayo ngayon. Mga kapatid na OFW sa abroad at mga kabataan na gising pa rin sa katotohanan, welcome back sa channel. Ako si Lan ng #WalkWithLan at ngayon handa na ba kayo sa isa sa pinakamalakas na episode natin? Title pa lang ha, Auntie Claire, di kinaya si VP Sara, nagpanik ang Malacanang sa ginawa ni VP Sara. Oo, mga best best, no? Tama ang nabasa ninyo, tama po, tama po ang narinig ninyo. Si Vice President Sara Duterte Carpio, ang Iron Lady ng Pilipinas, nag-declare na tatakbo siya sa 2028 presidency at ang sagot ng Malacanang, good luck. Parang sinabi, bahala ka na dyan, pero deep inside, panic mode. Bakit? Kasi di kinaya ni Attorney Claire Castro at ng buong palas ang tapang ni Inday Sara. Today, ilang mga minuto of intellectual breakdown, facts, wit, at katotohanan. Stay tuned, like, at subscribe para di ka maiwan. Una, let's go back to facts. Noong 2022, Uniteam, Bongbong Marcos plus Sara Duterte equals to landslide victory. Mutual support. Pero ano ang nangyari? Nag-break ang alliance. VP Sara recently apologized to the people for helping PBBM win. Bakit? Kasi nakita niya ang korupsyon, inflation na sumasakit sa bulsa, healthcare failures, at promises na di natupad. Intellectual point tayo ha mga kaibigan. Sa politics, apology is strength, not weakness. Si Sara hindi natatakot magmalaki. Siya ay nagmamakaawa para sa bayan. Pero si Attorney Claire Castro, sinabi niya, dapat mag-apologize muna si Sara sa EJK victims at sa fake news niya. Auntie Claire, sino ba talaga ang may fake news? Yung 20 pesos rice na pork daw? Classic deflection. Oo nga naman. Ngayon, pag-usapan natin si Attorney Claire Castro, Palace Press Officer, lawyer daw, perong style, arrogant at condescending. When asked about Sara's 2028 bid, good luck. Parang sinabing good luck sa'yo pero talo ka. Claire ha, good luck ba talaga yan o good riddance? Kasi every time si Sara magsalita, sumasagot ka agad. Parang takot na baka maniwala ang tao sa kanya. She called Sarah's claims storytelling at fake news. Pero facts, inflation high, ayuda delayed, DepEd issues under Sara. Wait, she exposed rotten food vouchers pero siya pa ang sinisisi. Hypocrisy level 100. Sa isang democratic society, mga kaibigan, dapat open discourse. Pero ang Malacanang, dismissive. Tell it to the Marines daw. Kapag sinabi ni Sara na tinarget ang allies niya, parang sinabing hindi totoo yan, imposible. Pero bakit maraming senador ang tahimik bigla? Coincidence? I don't think so. Ba't kaya dapat suportahan si VP Sara? Una, tapang. Hindi siya natatakot sa impeachment traps. Ginagamit pa niya yun as shield para ipaglaban ang katotohanan. 2028 bid early, strategic yan para di ma-pressure ng impeachment para mag-focus sa bayan. Corruption sa higher places, failure sa flood control, economic mismanagement. Para sa mga kabataan, imagine a leader na prioritizes education. Kahit sinisiraan sa DepEd, drug war accountability, pero real justice at strong foreign policy na hindi tuta lang. Si Sara gets it, remittances fuel economy, pero bakit mahirap pa rin? Kasi priorities wrong. She fights for you. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pag-usapan ng impeachment. Multiple raps kay Sara, confidential funds, corruption daw. Pero bakit si PBBM hindi rin iniimbestigahan ng maayos? Double standards. Si Claire Castro laging sinasabi, address your issues first. Pero bakit hindi niya sagutin ang accusation kay Marcos? Selective outrage.
Claire, bago mo sabihing spread love, not fake news. Valentine's message daw yan, ha? Mag-spread ka muna ng truth sa Malacanang. Baka ikaw pa ang Chucky sa kwento. Bakit natin masasabing panic? Kasi ang dating good luck ay cover up. Early bid ni Sara, there sa house. Impeach me if you can, pero malalaman ng bayan ang totoong kulay nyo. Analysts say it's calculated at effective. Views discussions skyrocketing, Sara controls the narrative. Mga kabataan, overseas Filipino workers, kababayan, huwag maniwala sa spin. Research, think critically. Si VP Sara, hindi perpekto, pero siyang may tapang na mag-expose. 2028 is coming, to be ready. O, sino sa tingin ninyo mga kaibigan ang mananalo sa 2028? Okay, mga kababayan, OFWs, youth, fresh pa ito. February 18, 2026, si VP Sara Duterte sa live stream mula sa Office of the Vice President officially declared, ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Boom, no? Hindi na early bid rumor, official na. At anong laman ng speech niya? Apology sa bayan for helping PBBM win in 2022 via Uniteam. Sinabi niya, nakita ko na ang kawalan ng katapatan, pangakong binitawan, corruption sa budget, lugmok na bansa sa basura, poverty, high cost of living. Gusto niyang i-dedicate ang buhay para tulungan ang Pilipinas. Ang intellectual level, ito'y hindi desperation. Ito'y accountability plus vision. Leaders who apologize show maturity. Siya'y hindi natatakot magmalaki para sa katotohanan. Pero pause muna tayo, ha. Bakit ngayon? Amid fourth impeachment, rap charter violation daw, graph high crimes daw. Timing perfect para i-shift ang narrative. Hindi siya natatakot, siya'y nagcha-challenge. Impeach me, pero malalaman ng bayan ang totoong kulay ng admin. At ang Malacanang, via Attorney Claire Castro ulit. Short pero loaded. President Marcos said, good luck. Yun lang daw. Parang sinabi, sige, good luck sa'yo, pero kami pa rin ang may control. Si Claire Castro, mga kaibigan, question the timing. Focus on her own political interest rather than public service. Sinabi rin na Sara is a politician, not a statesman. A woman, no? Emotional vulture daw sa ibang statements from earlier clashes. At pinapaalala, address your own issues first, confidential funds, DepEd controversies, EJK apologies. Auntie Claire, good luck. Bayan o passive-aggressive shade? Kasi kung hindi threat si Sara, bakit kailangang i-downplay agad? Kung walang panic, bakit lagi si Claire ang unang sumasagot with visual aids pa, like old Davao flood reports, para i-counter ang apology ni Sara sa Baha victims? Deflection 101. Sara exposed real issues, inflation biting hard, ayuda delays, flood control failures na hanggang ngayon ay problema, pero ang palas hindi maapektuhan ang governance ni PBBM. Sure, pero bakit parang busy sila mag-justify? Early declaration equals projection of strength amid setbacks. Sara controls the story, palas on defense mode. Imagine niyo 2028, leader na may tapang mag-apologize at mag-expose versus admin na good luck lang ang may bibigay. Sino ba talaga ang may vision for change? OFW remittances nyo yan. Pinaghirapan pero bakit may hirap pa rin? Si Sara gets the struggle, hindi siya detached. So bakit ito game changer? Because 2028 is no longer distant. It's here in discourse. Sara moves, there's the system. Prove me wrong. Impeach fairly but face the truth. At si Claire Castro, lawyer siya, pero ang dating more PR spin than substance. She is not a statesman, no? Sabi niya, Pat calling the kettle black. Politics is full of politicians, pero sino ang may genuine care para sa bayan? Huwag tayo magpaloko sa camp facade, no? Behind good luck is calculation. Baka nataranta sila sa momentum ni Inday Sara, laban continues. Mga kabataan, mga kabataan, OFWs at kababayan, huwag maniwala sa spin. Research, think critically. Sino sa tingin nyo mananalo sa 2028? Sara or status quo? Share this video, subscribe, hit bell. Next episode natin, deeper dive sa confidential funds truth. Salamat sa panonood. God bless Pilipinas. Laban lang.